Ika-273 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang buong paligid na patuloy na nanginginig. Makikita rin ang kapansin-pansing pagbabago sa mga buhangin sa itaas. Ang mga buhangin ay tila tumutulo pababa patungo sa ilalim ng lumang hagdanan. At sa mismong loob nito ay malinaw na mararamdaman ang isang hindi nakikitang puwersa na patuloy na dumadaloy sa ilalim ng napakalaking bulwagan. Mula sa kailaliman ng lugar ay makikita ang maraming matitibay na poste na nakatayo, na may mga masalimuot at maingat na ukit ng mga dragon. Mula rito ay makikita ang kanilang mga paa na patuloy at mabilis na naglalakad patungo sa pinakakailaliman ng taguan. Pinapangunahan sila ng binatilyong si Sehin, samantalang kasunod naman niya sina Palm Emperor at Han Solo. Napalaki ang mga mata ni Sehin at bigla siyang napasabi na heto. Mula sa kanilang unahan ay biglang lumitaw ang isang dambana at ang malaking pintuan na kanilang pupuntahan. May malinaw na gulat sa mukha ni Han Solo. Samantalang seryoso at walang kurap naman ang tingin ni Palm Emperor sa kanyang unahan. Napasabi naman si Sehin na yun ang mismong lugar kung saan isinasagawa ang Sword Flower Ritual. Makikita ang pinto na patuloy na pinapasukan at nilalabasan ng napakasangsang at malakas na hangin. Biglang naging higit na seryoso ang mukha ni Palm Emperor at malalim na napasalubong ang kanyang mga kilay. At sinabi niya na nagsimula ng mamukadkad ang Sword Flower. Mula sa loob ng malaking silid ay makikita ang iba't ibang mga poste na nakatayo sa bawat sulok. Tila bumubuo ang mga ito ng isang napakalaki at mapanganib na porma sayon sa buong loob ng silid. At sa mismong gitna nito ay makikita ang sari-saring matatalim na espada na nakatusok sa gitna ng porma sayon. Sa gilid naman ay makikita ang mga elder na walang magawa, nakagapos at nakaluhod sa malamig na sahig. Hindi mapakali ang mga ito habang bakas ang takot, at makikita na nanginginig ang kanilang buong katawan. Mula sa itaas na bahagi ay makikita ang isang taong nakatayo habang sa kanyang harapan ay may isang walang malay na taong nakahiga sa altar. Sa tingin pa lamang sa kanyang kalagayan ay tila magiging pangunahing alay ang taong nakahiga. Napangiti naman ng seryoso at may halong kasamaan ang matanda, at bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata. Makikita ang panlalabo at pamumula ng kanyang mga mata habang sinabi niya na hating gabi na. Ilang sandali pa ay makikita siyang mabilis na pinag-cross ang kanyang dalawang kamay sa kanyang harapan. Dumilim ng husto ang kanyang mukha habang nagsimulang mabilis na damaloy ang pambihirang enerhiya sa kanyang mga kamay. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay habang patuloy na kumakalat ang maitim at mabigat na enerhiya mula rito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at isang dambuhalang bowl ang pulang enerhiya ang nagsimulang mabuo at lumutang sa itaas niya. Gumapang ang pulang enerhiya na parang mga siit ng kidlat patungo sa mga poste sa buong paligid. Agad namang namula at nagliwanag ang mga sinaunang letra na nakaukit sa sahig. Kasabay nito, ang malalaking poste ay agad na suminag ng napakatingkad at nakakabulag na pulang liwanag. Ang mga nakaukit na salita at simbolo sa mga poste ay agad ding lumiwanag ng sabay-sabay. Sa mismong pagpasok ni Palm Emperor sa silid ay agad nilang nakita ang naglalakihang pulang enerhiya sa itaas nila. Makikita ang matinding gulat at hindi makapaniwalang mga mukha nilang tatlo. Nakita nila sa kanilang mismong unahan ang matandang patuloy na nag-iipon ng napakalaking enerhiyang kulay pula. Napalaki ang mga mata ni Han Solo at napasabi na ganito kalaki. Dagdag pa ni Palm Emperor habang matalim na nakatingin sa itaas at sinabi niya na sa wakas, talagang nagsimula na ang lahat. Ang nakabaong napakalakas na enerhiya ng Divine Vein ay umaalo na ng tuluyan. Ilang sandali pa ay makikita na napuno ng kulay pulang mga sinag ng enerhiya ang bawat sulok ng buong paligid. Sa mismong gitna ay makikita ang matanda at ang taong nakahiga sa ilalim ng porma sayon ng yin at yang, na lubos na napalilibutan ng namumulang liwanag mula sa malaking bilog ng enerhiya. Ilang sandali pa ay lalong lumaki at naging marahas ang pulang enerhiya sa paligid ng matanda at ng alay. Nahihirapan ng husto si Han Solo habang napahawak sa kanyang dibdib at napasabi na array. Dagdag pa niya na dahil sa napakalakas na enerhiya ng porma sayon na ito, pakiramdam ko ay ang buong katawan ko ay. Hindi na niya naituloy ang kanyang sinasabi nang mabilis na magsalita si Palm Emperor at sinabi na ang porma sayon na ito ay gumagana sa pamamagitan ng direktang paggamit sa buong Divine Vein bilang alay. Napatingin ng may takot sa kanya si Han Solo at napasabi na kung ganoon,
Hindi lamang ang mga buhay sa paligid ang masisira, kundi ang lahat-lahat ay tuluyang malilipol. Dagdag pa niya habang matalim at galit na nakatingin sa kanyang unahan, hindi ito isang simpleng ritual lang. Isa itong napakaitim na kalamidad. Biglang may napansin at naamoy si Palm Emperor sa kabilang gilid. At nang makita niya ng malinaw ang mga bihag na tao ay napasabi siya na huwag mong sabihin sa akin, sila. Sila ang mga kilalang punong mandirigma na kamakailan lamang ay biglang naglaho sa mundo ng martial arts nang walang anumang bakas, ang mga pangunahing tao ng kani-kanilang mga sekta, na sadyang dinala rito upang gawing mga alay sa Porma Sion. Nagulat ng husto si Han Solo at napasabi na nagbubukas at nawawasak ang kanilang mga dantian. Makikita naman ng mga taong iyon na pilit na naglalabas at pinipiga ang enerhiya mula sa kanilang mga katawan habang labis na nahihirapan at napapaungol sa sakit. Nanginginig ang kanilang buong katawan sa gulat at dusa habang marahas na kinukuha at hinihigop ang kanilang natitirang lakas. At ilang sandali pa ay makikita na ang enerhiya mula sa kanilang mga muwesmong katawan ay humalo at lumamon sa malaking bilog ng enerhiya. Makikita naman ang matinding gulat at galit sa mukha ni Palm Emperor at napasabi siya na iyon ay. At nasabi pa niya na ito ay hindi maaari. Nagsalita ng malakas ang matanda at sinabi na dakilang bayani Baek Sang-won, alam kong darating ka rin sa wakas. Dagdag pa nito habang humahalaklak na ngayon, masdan mo ang tunay na kapangyarihan. Ito ang Porma Sion na magpapamukadkad sa Sword Flower gamit ang napakalakas na enerhiyang nakuha sa pamamagitan ng paglipol sa langit at lupa, ang Heaven and Earth Annihilation Formation. At dito na po nagtatapos ang ika-273 kabanata. Ika-274 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang matinding gulat sa mukha ni Palm Emperor nang makita niya ang mga nangyayari. Agad niyang inilabas ang kanyang espada, binalutan ito ng napakalakas na enerhiya, at malakas na sumigaw na Soul umatras ka. Ilang sandali pa ay malakas na nagpakawala si Palm Emperor ng napakalaking enerhiya na kanyang itinutok sa nagbabagang bilog na pulang enerhiya. Damaloy ang kanyang enerhiya patungo sa malaking bilog na pulang enerhiya. Ngunit nang tumama ito sa bilog na enerhiya ay tila walang nangyari. Nagulat naman si Han Solo at napasabi na naharang ito. Napangiwi naman si Palm Emperor at sinabi niya na sa buong ritual ay may nakabalot na harang ng enerhiya. Hindi gumagana ang mga pag-atake mula sa labas. Sinabi naman ng matanda mula sa loob ng malaking bilog ng enerhiya na walang kabuluhan. Dagdag pa nito na dakilang bayani Baek Sang-won, alam kong darating ka. Muling sinabi nito na ngayon, masdan mo. Ito ang Porma Sion na magpapamukadkad sa Sword Flower gamit ang enerhiyang nakuha mula sa paglipol sa langit at lupa. Makikita pa ang mukha ng matanda habang napasabi ito sa kanyang isip ang Heaven and Earth Annihilation Formation. Napasabi naman si Palm Emperor na ito ang Heaven and Earth Annihilation Formation. Talagang nabaliw ka na. Napasinghap lamang ang matanda at napasabi na binatang Panginoon. Talaga bang inakala mong hindi ko malalaman? Nagtatakang napatingin naman si Sehien sa matanda. Ngumisi ang matanda at sinabi na si Baek Sang-won ay dinala rito, at ang puso mo ay nag-aalinlangan. Ngumisi pa ito ng masama at sinabi kaya huwag mo na akong biguin pa. Bahagyang napaatras naman si Sehien habang nakasimangot at nakatingin sa matanda. Isang tao naman ang humakbang papasok sa pintuan habang sinasabi na hindi na yun kailangan. Nagtatakang napalingon ang matanda dito. Ito pala ay si Hoekso, na tuwid na nakatayo sa harap ng pintuan. Nang makita yun ni Sehien ay masayang sinabi nito na Hoekso, buhay ka pa. Napasabi naman sa isip ni Palm Emperor nang makita siya hindi pa man ganap na nakakabawi ang katawan mo, pero nagpunta ka pa rin dito. Makikita rin ang gulat sa mukha ni Han Solo. Seryoso naman ang mukha ni Hoekso habang nakatingin sa matanda. Pagkatapos ay dahan-dahan itong naglakad papasok. Humarap siya sa dambuhalang bilog ng pulang enerhiya. Habang papalapit si Hoekso ay nahihirapan siya dahil sa napakalakas na presyon. Habang tumatawa naman ang matanda sa kanyang harapan. Naiinis na sinabi niya sa kanyang isip dakilang general, Chukang Yom. Naalala niya ito at sinabi pa sa kanyang isip ang naghatid kay Hoekso dito ay isang maikling liham na ipinadala ng dakilang general. Narito ang Heavenly One Crane. Kahit alam niyang ang isang pangungusap na yun ay isang bitag, nagpatuloy pa rin siya.
Para sa dakilang general, ang sword flower ay walang higit kundi isang ilusyon na isinilang mula sa kasakiman. At dahil naniniwala siyang ang dakilang gawain ng pinuno ay dapat makumpleto sa tamang landas, hindi niya matanggap ang madilim na sining at ambisyon ng Panginoon ng Changyong Pavilion. Kaya pinili niya si Hoikso bilang punyal na gagamitin upang ibagsak ang Panginoon ng Changyong Pavilion, at inihayag din niya ang lihim na daan patungo sa ilalim ng Imperial Palace. At pagkatapos ay malakas na tumawa ang matanda at sinabi na sa araw ng dakilang gawain, mga uod lamang ang nagtipon. Tumigil siya sa pagtawa at mariing tumingin sa kanyang harapan habang sinabi pa niya na panuuring mabuti. Ito ang simula ng sword flower. Itinaas niya ang kanyang kamay at naging mas marahas ang paglabas ng kanyang enerhiya. Mas tumindi ang kulay ng enerhiya at nagsimulang humalo rito ang madilim na itim na enerhiya. Biglang makikita si Song Woo-moon na napatingin sa langit nang may maramdaman siyang kakaiba. Mula sa langit ay nakita niya ang isang guhit ng pulang enerhiya na gumuhit sa himpapawid. Napalaki ang kanyang mga mata at napasabi siya sa kanyang isip ang nakakabahang enerhiyang ito. Ano ito? Maaari kayang, ang mga nakatagong puwersa. Mula sa likuran ni Woo-moon ay may isang taong nagsalita, pinuno ng Alliance, ano ang nangyayari? Tumugon si Song Woo-moon sa kanya na hindi ito magandang aura, may nagsimula na. At pagkatapos ay malakas niyang sinabi na lihim na imbestigahan ang hilagang rehiyon. Huwag ninyong palampasin kahit isang bakas. Agad na tumugon ito, oo, pinuno ng Alliance. Bumalik ang eksena sa kanila. Makikita ang mga espadang nakatusok sa gitna ng sahig na napalilibutan ng pulang enerhiya. At ilang sandali pa ay makikita na kumapit ang pulang enerhiya sa isang espada. Nagulat naman si Sehun at napasabi na umiiyak ang mga espada. Makikita rin ang espada ni Palm Emperor na nanginginig. Pinagmasdan niya ito habang bahagya niya itong itinataas at napasabi sa kanyang isip lahat ng espada ay umaalingaw-ngaw. Biglang umangat sa ere ang lahat ng espada. Lumiwanag ang mga ito habang tinatamaan ng enerhiya. Napasabi naman si Han Sol na ang mga espada, natutunaw sila. Napasabi naman si Palm Emperor na may nakangiwing mukha, hindi lang sila natutunaw. Sa pilitang kinukuha ang esensyang nasa loob ng mga espada. Makikita rin ang mga bihag na matatanda na unti-unting nanghihina habang dumadaing sa sakit. Lumiwanag ang kanilang mga mata at kitang-kita ang hirap na kanilang nararanasan. Nabahala si Palm Emperor at napasabi sa kanyang isip ang porma sayon mismo ay parang Star Devouring Art na sumisipsip sa panloob na enerhiya. Buhay, at maging sa buong sarili ng isang tao. Dagdag pa niya, kaya ito ang dahilan kung bakit hindi gumana ang sword energy. Hindi hinaharang ng Heaven and Earth Annihilation Formation ang sword energy. Sa halip, tinatanggap at sinisipsip nito ito, at ginagamit ang kapangyarihang iyon bilang sarili nitong lakas. Habang mas inaatake ito, lalo itong lumalakas. Nakangisi ang matanda at sinabi sa kanya na nauunawaan mo na ngayon. Makikita ang masama nitong tingin habang namumula rin ang kanyang mga mata. Dagdag pa nito na panooring mabuti, at malakas pa nitong sinigaw na malapit ng pagpasyahan ang kapahintulutan ng langit. At dito na po nagtatapos ang ika-294 na kabanata.